Masayang araw po mga ka-PL. Gusto ko lang sungal-ngalin itong si Junior Bangag, mga kababayan. Napaka yabang kasi nitong mama na ito eh. Napakasinungaling pa. Di ba? Nagpunta siya ng Kalinan, Davao City, mga kababayan, nung nakaraang araw. Nag-inspection siya kuno sa mga pabahay niya. Di umano. Ang nagtutulsa ng angkin na naman ng hindi kanyang project. Abay, na-interview siya, mga kababayan, ng mga media, natural. Merong mga interview yan, kahit saan siyang lugar mapunta. Kaso, parang lumalabas po sa mga sinasabi niya, mga kababayan, ito yung video, mamaya panoorin po natin, ikwento ko lang po sa inyo yung bahagya sa mga sinabi niya, na parang bagang pinalalabas niya abay, kasalanan naman ng mga Duterte. Bakit merong mga nangyaring pagbaha sa Davao City? Parang bagang kulang na lang sabihin niya kasalanan ng mga Duterte yan. Kasi meron ng master plan yan, matagal na. Yun po ang tumaga sa isip ko, yung master plan. Yun ang naalala ko. Matagal lang may master plan yan. Bakit hindi ginawa? Sino ba? Mayor sa Davao City, mga Duterte. Kulang na lang sabihin niyang kasalanan yan ng mga Duterte. Ngayon naalala ko po, mga kababayan. Naalala ko. Nasabi na po ito. Matagal na. Nakaraang taong pa lang, sinabi na po ito ni BP Inday Sara ng mga flood control sa Davao City, kahit ano pa mang mga infrastruktura ngayon dyan, ay wala di umanong pondo. At nabanggit din po ni BP Inday Sara itong tungkol po sa master plan sa lahat ng mga flood control project sa Davao City. Ngayon, hinanap po natin, mga kababayan. Natagpuan ko, nagkalat na pala ito ngayon sa social media, na nasabi rin ni BP Inday Sara, kaya naman nagkakabaha-baha na ang Davao City kasi hindi pinunduhan ni Junior Bangag. Ayun, butata si Bangag, mga kababayan. Supalpal, mga kababayan. Ito yung video, panoorin po natin. Nandito si Isaac Dixon, magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha din sa southern portion. Dahil ang problema, meron palang master plan yun na 2023, for whatever reason hindi ginawa doon sa yung mga isang project. Kaya pabalikan natin para yung master plan para doon ay matapos na, para hindi na tayo makakakita ng baha na bagaya ng nakita natin. Sa Davao, for example, ang ginawa namin is nagsimula kami sa paggawa ng plano. So, kumuha kami ng international experts. Nasabi ko na ito noon sa Duterte Street. Kumuha kami ng international experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So, nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization. So kailangan sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system. Pagkatapos noon, lumabas doon sa IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao na mga listahan. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ang problema lang, sinabi ko na rin ito dati, andyan yung plano namin, pero walang interest yung gobyerno, yung national government, through the DPWH na fundingan, na bigyan ng pondo yung mga projects. At hindi ito biased kasi hindi naman kami ang gumawa nito Kumuha kami ng consultants, international experts, to help us make that plan based on their... Kita nyo na, mga kababayan, yung video, 2025 pa po, sinabi ni BP Inday Sara na matagal na di umano merong master plan. Kaso, walang pondo. Hindi ho binibigyan ng pondo, mga kababayan. Pinabayaan ni Junior Bangag. Tapos ngayon, sinasabi niyang matagal lang may master plan yan. Pero bakit hindi ginawa? Nagmamalinis na naman ang Bangag na presidente ng mga loyalista nga, mga kababayan. Yan ang katotohanan, video for video. Ipinapakita ho natin ang pruweba, ebidensya dito sa channel natin, mga kababayan. Hindi po katulad ng mga Bangag vlogger, mga propagandista nila, pag nagsalita, walang maipakitang ebidensya. Kung meron man gawa-gawa nila, 2025 pa lang. Hindi binadgetan yung flood control, tapos ngayon, kung makakantsaw sila kay Mayor Baste, ito, Davao nyo, binabaha, nasaan ang mayor ninyo? Di ba? Nasaan ang mga Duterte sa Davao, bakit binaha? Kasalanan ho! Kasalanan ng hinahangaan pinapanginoon ninyong Bangag. Hindi po kasalanan ng mga Duterte. Matagal lang mayroong master plan, walang pondo, mga buwaka ng ina kayo. Ano kayo ngayon, Ito kasi itong video na to ni Marcos, yan po ang sinakyan ng mga Bangag. Yan po ang sinakyan nila. Sinasabi nila, na-discovery ng Pangulo,
na walang ginagawa, matagal na di umanong may master plan. Hindi ginagawa. Hindi pinunduhan, hindi ginagawa. Gagawin niyang kamay pondo. Nagtusa naman kayo. O di? So palpal na naman. Ang mga loyalista, higit sa lahat, ang Panginoon nilang bangag, mga kababayan. May mga nakatagong video ho, Mr. President, baka nakakalimutan ho ninyo. Kayo ba'y aktibo sa inyong social media account? Meron ka bang hawak na telepono para malaman mo ang mga pinagsasabi ni BP Inday Sara ang kaganapan sa bansa? Parang wala ka namang nalalaman eh. Hindi ka na nga marunong magpresidente, wala ka pang nalalaman, pambihira naman. O hindi ka na nahiya. O kung napanood mo man, baka sakali, napanood mo itong sinabi ni Inday Sara. Imposibleng hindi mo naalala to bago ka nagsalita ng ganyan sa interview mo sa Davao City na, matagal lang may master plan yan. Bakit hindi ginagawa? Taragis yan. Anak ka ng yawa talaga, oo. Ubod ka ng kayabangan, ubod ka pa ng kasinungalingan. Sa bagay, wala ka namang sinabi na kasalanan ng mga Duterte, pero doon sa sinabi mo, na ewan ko bakit hindi ginawa o walang ginagawa, parang isinisisi nyo ho sa mga Duterte ang mga nangyaring pagbaha sa Davao City dahil sa barado na po ng buhangin, mga kababayan. Ang iilan sa mga flood control sa Davao City, kailangan na pong hukayin. Hindi ho basta-basta maghukay, may gastos din po yan. Nariyan naman po ang DPWH sa Davao City. Baka wala ding pondo. Kaya hindi rin makagalaw. Tumatanggap na lang ng sweldo yung mga empleyado ng DPWH pero walang trabaho kasi walang pondo. Alam nga naman yung sariling pera nila, yung gastusin nila, hindi naman maaari yun. Nalaman natin lahat ngayon, ang pinaka-problema, bakit nagkakaroon ng baha sa Davao City. Walang pondo. Take note ha, walang pondo. Yung flyover sa Diversion Road, mga kababayan, na pinunduhan ng China sa Administrasyong Duterte, kasi sa Administrasyong Duterte din po yung nagsimula. Malapit silang na sana matapos. Pinatigil ni Junior Bangag. Dito tumigil din yung China sa pagpondo. Anong ginawa ng Davao City? Sinoloho nila. Ginapang po nila yung flyover. Ayun, natapos. Dahan-dahan. Na wala din yung traffic kasi yun ang naging dahilan eh. Bakit nagkakaroon ng traffic sa Diversion Road? Dahil doon eh. Hindi gawa yung sa itaas, yung baba naman sira-sira yung kalsada. Ngayon, ginapang ng local government ng Davao City, natapos. Buti na lang hindi niya inangkin ni Bangag yung flyover na yun. Batuhin talaga sa mga tae ng mga taga-Davao. Pag dumalaw sa nasusunod. Ayan, mga kababayan. Butat walang kasinungalingan na maitatago. Sa panahon ngayon, masyado nang bukas ang social media. Naku, malalaman at malalaman ng katotohanan. Ito pa isang balita, mga kababayan. Itong sinabi ho ni John Vic Rimulya. Naku, dalawa ho ang tingin ko rito eh. Parang, ewan ko, magulo ha. Kayo na lamang pong humusga. Medyo mahaba-haba ho ito. Babasahin ko po ito lahat, mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Habang nagbibigay ako ng kapirasong komento, habang binabasa ko ito, kayo na lamang po ang humusga. Kung ito ba'y makatotohanan o purong drama. Dahil sa meron na naman silang niluluto. Baka lang naman. Ito, John Vic, hinikayat ang mga kabataan na magsalita at panagutin ang pamahalaan. Allah, parang DDS na ang datingan nito si John Vic. DDS ka na ba, John Vic? Ikaw ba'y nagising na sa katotohanan o baka trap mo lang ito? Hinikayat ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang mga kabataang Pilipino na gamitin ang kanilang boses at panagutin ang pamahalaan. Iginiit na mahalaga ang aktibo, aktibo. Hindi yung sa social media lang. Aktibo talaga, nasa labas, ganun. Aktibong pakikilahok ng mamamayan upang mapanatili ang transparency at mabuting pamamahala daw, mga kababayan. Lupit parang narinig ko si Attorney Ruben Nagwanson kung magsalita Parang ginagamit na nila yung mga linyahan ng mga kilalang DDS, mga kababayan, katulad nila Harold Respecio, nila Attorney Torion, Attorney Topacio, di ba? Meron na ang mga ganitong transparency din sila nalalaman at mapanagot ang pamahalaan. Hindi, sige, ito pa, basahin ko po lahat para maintindihan ninyo. Kasi gagamitin po natin itong bala laban mismo kay John Vic Rimulya, mga kababayan. Pagdating ng araw, at sinunod siya ng mga kabataan, kumilos, lumabas sa lansangan, at baka paghuhulihin ho nila, ito po ang ibabalik natin sa kanya, itong mga sinabi niya. Ito pong ibabato natin sa kanya. Sa Open Government Partnership o OGP, Localization Forum sa De La Salle University, Manila, sinabi ni Rimulya na nakasalalay sa aktibong partisipasyon. Kita niyo na, mga kababayan, aktibong partisipasyon. Aktibo tayo, baka parang ganun ba? Partisipasyon ng kabataan, ang pagkakaroon ng bukas at responsable na pamahalaan. Open government can be achieved if the youth exercises their right
to demand accountability. Hinimok din niya ang mga estudyante na questionin ang mga hakbang ng gobyerno, magsalita laban sa mga gawaing sumisira at tiwala ng publiko at patuloy na isulong ang good governance. Kita nyo na mga kababayan ha? Questionin din daw po ng mga estudyante ang hakbang ng mga gobyerno. Oh. At magsalita laban sa gawaing sumisira sa tiwala ng publiko. Para daw ito sa good governance, mga kababayan. Lupit! Pasok na pasok sa mga. Yung ibang mga kababayan nating DDS, naku, huwag po kayong magpapaniwala. Nagdududa po ako dito, naku po. Oh, you must make us hear your voice. You must make us feel that our nothing is changed. Ayan. Sa open forum, hinarap din ni Remulla ang mga tanong tungkol sa NTF-ELCAC. O, eto malupit. Pagtrato sa mga aktivista at paghawak ng pulisya sa mga protesta, iginiit niyang hindi tinatarget ang mga estudyanteng mapayapang nagpapahayag ng kanilang saloobin. Gamitin natin to. Oh, mga estudyante, lumabas na kayo. Ako na mismo nagsasabi, lumabas na po kayo mga estudyante. Si John Vic na po mismo may sabi, oh. Oh. Si John Vic na po mismo may sabi, na kapag lumabas kayo, karapatan niyo daw po na isigaw ang transparency at mabuting pamahalaan. Ayan ha. Oh, ito pa. Nang magprotesta, ang ilang estudyante matapos ang talakayan, sinabi niya, no one will arrest you. No one will tag you. You have the right. Exercise that right, aniya, mga kababayan. Pero, nung sa zona, mismo ni Junior, may mga pinaghuhuli. Kita nyo na? Ha? Yan po ang mga napansin ko sa Administrasyong Marcos. Kabaliktaran po yung kanilang sinasabi. Ngayon, halimbawa, Secretary John Vic Remulla, sir, kung mayroong mga estudyante na lumabas po sa kanilang universidad at nag-rally at napakarami, halimbawa lang, sir, baka magalit ho kayo ha. Baka sabihin ho ninyo, inuudyo ka ng mga DDS. Baka sabihin ninyong binayaran ng mga DDS. Kayo po ang naghimok ko sa kanila. Huwag niyo po ang kakalimutan itong sinasabi ninyo at nakasave na po ito. Ito po ang gagawin naming pananggalang kung sakasakaling magkaroon man ng kilos protesta ang mga mag-aaral sa iba't ibang universidad ng Pilipinas, ha? At napakarami nito, ano ho? Baka magalit ho kayo, matikon kayo, paghuhulihin ho ninyo, bombayin ho ninyo ng tubig. No? Maaaring magsisisigaw lang itong mga estudyante na about tungkol sa transparency, tungkol sa corruption, at kung ano pang problema. Tapos huhulihin ninyo. Abay, hindi maaari. Kayo po mismo masabi, ito, John Vic, hinikayat ang mga kabataan magsalita at panagutin ang ating pamahalaan. Hinikayat niya. Hinikayat niya, John Vic, tatandaan namin to ha. Baka mamaya kasi, kaya ko nasabi kanina, mga kababayan, na dalawa lang ito. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Baka trap lang ho ito. Baka lang naman, baka trap lang ito. Ngayon pa siya magsasalita ng ganito na wala ng rally. Tumigil na po ang mga rally. Ngayon na siya magsasalita. Sana nung nagkaroon ng rally yung Iglesia ni Cristo sa EDSA, sana sinabi niya ito, oy, mga kabataan, pumunta na kayo sa EDSA. Mga estudyante, magsalita na kayo. Pumunta kayo sa EDSA. Makilaho kayo sa agresibong partisipasyon. Ngayon pa, nawala na, nakatutok na mga tao sa impeachment. Nakakaduda ito. Baka mamaya, trap lang ito. Huhulihin nito mga kabataan, kawawa naman. Mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Kayo na lamang po ang humusga. Yun lang naman po ay bungalaan po ng aking malikot na imahinasyon. Okay? Ito pa isa, mga kababayan. Itong si dating Speaker Martin Romualdez, kaawa-awa ho ang kanyang kalalagayan ngayon, mga kababayan. Ayon kay Attorney Rowena Guanzon, di umano, unti-unti nang iniiwan si tambalos-los ng kanyang mga kaalyado, mga kababayan, lalong-lalo na ng mga nasa lakas CMD. Rowena Guanzon yan eh. Hindi naman magsasabi ito ng ganitong walang nalalaman o walang nakapagsabi sa kanya o wala siyang natanggap na impormasyon na iniiwan na si Romualdez. Kaya niya ito nasabi, maaaring may natanggap siyang mga impormasyon. Di ba, mga kababayan? Ito ang sabi ni Madam Rowena Guanzon. Maikli lang yung basahin natin para mapadali ho tayo. Kawawa naman si Romualdez. Biruin mo, binusog niya sa bilyong-bilyong project, ayuda at tinulungan pang manalo sa kanilang eleksyon ang kanyang mga kaalyado ha, na congressman, pero isa-isa na siyang iniwan sa lakas, mga kababayan, sa lakas CMD. Isa-isa na di umano siyang iniiwan. Unti-unti na nagsisipagkalasan sa kanya. Ito pa, patunay niya. Noong nagsalita ang Pangulo sa SONA tungkol sa pagsampa ng kaso ng ombudsman, ay wala tayong narinig sa mga ito. Sa mga kaalyado ni Romualdez, may narinig ho ba kayo? Na, teka, Mr. President, pag ho kayo magpadalos-dalos na sampahan ng kaso si Romualdez, wala tayong narinig. Wala tayong nabalitaan na ipinagtanggol si Romualdez ng mga kaalyado niya. Wala, nanahimik.
Patuloy ho yun na isa-isa na hong nagsisipagkalasan sa kanya ngayon, mga kababayan. Ito pa, maski si Luistro na halos maubos na ang boses kakasigaw para lang ma-promote si Martin sa stage ay wala ding imik, di ba mga kababayan? Kamusta? Si Luistro na napakaingay. Kamusta yung kulot ng kabataan? Kamusta ang mga makakaliwang kaalyado ni Tambaluslos? Tahimik. Luistro, tahimik. Napakaingay ho ng mga yan eh. Hindi lamang po sa mga Duterte maingay ang mga yan. Sa lahat po na pwede ho nilang sakyan. Para kunwari, para sila sa bayan at sa mamamayan. Sinasakyan ho nila yan, mga kababayan. Pero bakit itong kay Romualdez? Wala. Wala silang imik, mga kababayan. Maliwanag yan. Na unti-unti nang nagsisipaglayasan ang mga kaalyado ni Tambaluslos. Kawawa naman itong mama na ito. Ano, mga kababayan? Yan ang napapala kapag hinahangad mo maging Panginoon ka ng lahat at ang gagawin mong instrumento para luhuran ka nila, sambahin ka nila, sundin ka nila ay ang salapi ng bayan. Hindi yan maniniwala sa'yo. Hindi sila habang buhay na susuporta sa'yo. Kasi yung mismong mga tao na yun na pinasusunod mo sa'yo, alam nila na yung perang pinasusuhol mo sa kanila, pagpuno niya sa inyo ng mga ayuda, ay galing din sa kabanang bayan. Alam ng mga yan? Galing ito sa kabanang bayan. Hindi naman ito pera ni Romualdez. Ano mang oras pwede tayong bumaliktad sa kanya? Hindi naman pera yung pinamigay niya sa atin eh. Pera yan ng taong bayan eh. Bakit tayo susunod sa kanya? Pwede nga natin siyang baliktarin eh. Iwan natin tapos ikanta natin sa lahat, kalaboso siya, wala siya magagawa. Di ba? Walang silbi kahit gaano pa kalaki ang mga halagang tinatanggap. Tambaluslos, sana naisip mo yan noon pa. Kaso, nagmadali ka eh. Gusto mong Panginoonin ka kaagad ng mga tuta mo ngayon eh. Nagmadali ka, piling mo, presidente ka na. Speaker ka pa lang naman. O ayan, unti-unti ka nang iniiwan ng mga kaalyado mo, buti nga sa'yo. May karma at karma pang darating sa'yo, sir. Karma yan eh. Yan, ano pa matawag dyan? Di ba karma na yan? Karma na yan, mga kababayan. Kinakarma na unti-unti si Tambaluslos, mga kababayan. Kahit si Banal, kinakarma na rin po. Nauna pa nga, halos magkasabay sila. Kita nyo, bigla silang nangayayat, dinapuan ng sakit, na yung sakit na yan, maaari pa ulit kumalayan, mga kababayan, hanggang sa, nako, baka kalawitin sila ni, pag nangalan. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi, at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.